Hi Aries, ito na po ang inyong reading, second half of 2026. Kuha po tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Kamusta kayo Aries? Aries energy. Andito na tayo. Next 6 months. Napakabilis pero ano nga asahan nyo, anong parating sa inyo? Kuha muna po tayo ng panimulang baraha. Ano man ang babagsak dito? Kay Angel Oracle Cards ay ika-clarify po natin. Anong parating sa inyo? July to December 2026, Aries. Para sa isang Aries na maring makapakinig nito, any guidance po para sa kanila. Second half of 2026. Guidance, advice, prosperity. I-claim na natin ito. Sabi ni Archangel, basahin po natin. Archangel Ariel or Ariel, your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. I-claim na natin, manifestation, narinig natin, sinabi ni Archangel Ariel. Prosperity, may kaunlaran. Speaking of kaunlaran, marahil kailangan ko na pong ma-share ito sa inyo. Jupiter, the planet of prosperity, abundance, good luck, good fortune, wealth, happiness, fulfillment, at yung ilan pa pong magagandang definisyon ni Jupiter. Second half of 2026, it will enter your 5th house of passion, love life, romance. May magagandang possibility dyan. Guys, basta susundin nyo lang po kung anong sinasabi ng inyong puso. Sa 5th house kasi, kagaya ng nabanggit ko, may patungkol ito sa mga mahal mo. Mahal mong gawin, mahal mong tao. I-clarify natin agad-agad guys, bago ako mag-share pa ng ilang sitwasyon, astrologically, bakit ito po ang bumagsak para sa mga Aries? Any guidance? Advice po para sa mga taong ito? Aries, any message? Second half of 2026. Anong parating sa kanila? Anong kanilang aasahan? 7 of Wands. Na napakasipag. Okay. This is 7 is about relationship, yung protection. Pages. Aangat yung pagiging young, childlike, yung inyong mga creative side. Pagiging young, guys. Young, childlike, happiness, celebration, wedding card. Hindi kailangan wedding agad, pero ito yun. For some of you, why not? 5th house of romance, love life, ang magbibigay din sa inyo. And hindi posible na makatanggap kung single ng love proposal. Or kung andito na sa isang relasyon, sinubok na kayo ng ilang pagkakataon at patuloy niyong binigyan ng proteksyon ng inyong relationship. Merong marriage proposal. Wedding card King of Cups. Queen and King of Cups. Regardless kung naka-reverse, pero pang-prom night, King and Queen. Patuloy lang po kayong maging handa or pinaghahanda na kayo ng ilang baraha ngayon pa lang. Yes, para saan? Sa mas ikasisiyan nyo, ikali-level up ng relationship. 2 of Wands. Sige. Bunot na lang ako. Bunot pa tayo isa. Ace of Wands. Aries. Fiery. Fiery yung energy na umaangat. Umaangat ang inyong mga inspirasyon. Na-mention ko yung passion, no? Unahin natin. Kung sa mas practical, kung ito po ay patungkol sa trabaho, kung saan kayo kumikita, follow your intuition. Sabi ni Archangel Ariel, follow your heart. Kung anong sinasabi ng inyong mga puso. Kasi sa 5th house, ang lawak niyan, guys, ha? Unahin ko na yung passion. Yung parang, kahit sa simpleng mga hobbies nyo, na maaari nyo yung mapagkakitaan. Of course, kung gugustuhin mong gawin. Okay, or nanaisin mong bigyan ito ng higit na focus sa susunod na mga buwang ito.
Si 5th house connected sa enjoyment din kasi. Yung parang trabaho na hindi ka nagtatrabaho kasi na-enjoy mo lang din. At dyan susunod na yung magandang flow ng income, ng money. Pwede mong pagkakitaan yung mga mahal mong gawin. For some of you, maybe kailangan ko pong mabanggit yun. 5th house connected yan sa, again, creative side nyo. Or maaaring may mga creative ideas kayo na pwedeng kusang umangat, na maaaring may kaugnayan sa inyong passion, sa inyong love. Pagdating sa arts, sa music, entertainment, dyan po talaga yan. Yes. Kung saan ay, of course, maipamamalas nyo, yung natural na kayo, yung pagiging malikhain. Patuloy lang kayong mag-create ng something, guys. Another reminder ha, meron lang ako nakikita na parang hindi pa totally nagiging handa, na okay lang naman. Pero, ang daming tumatakbo na sa isipan, sa relasyon man, or sa mga gusto niyo pang gawin, guys. Lumalawak, lumalalim yung inyong mga imagination. Si Neptune kasi to eh. I feel na kailangan nating mabanggit si Planet Neptune, planet of intuition, dreams. May pagka-dreamy kayo. Nasa inyong mga sign. Right now, Aries. And, andyan, yung pagiging, yung diskarte, pagiging malikhain, very creative, inspired kayo. Pero, baka masobrahan tayo sa part na yun. Ang tendency kasi ni Neptune sa inyong sign, ay bukod sa magiging creative kayo, dreamy, ang ganda ng mga ideya nyo, plano na gustong gawin, ay baka manatili sa imahinasyon. At ito ay something maging illusion. Or manatili doon sa pag-i-imagine. Okay, so gamitin niyo yan ha, para makapag-create kayo ng something. Kasi itong something na to, kasi passion, connected si 5th house sa passion astrologically, baka hindi mo akalain, it could be the next big thing, guys. Nagiinit po, on fire, yung ilang bumabagsak, as long as mapapaangat nyo yung kagustuhan nyo rin talaga. Walang imposible. Patuloy lang po sa mga pangarap nyo. As you follow your intuition and manifest your dreams into reality para mapaangat yung prosperity. Magtiwala po sa inyong mga kakayanan, Aries. 5th house of romance, love life, ayun na. Guys, nagbo-bloom, nag-grow po ang inyong buhay, pag-ibig, relasyon. So kung may wedding card for some, if this message resonates with you, syempre, pag may wedding, may honeymoon. Si 5th house po kasi, hindi isang medical advisor si Moonshine. Pero dyan po pumapasok ang pregnancy. House of pregnancy po yan. Alam ko, diretso yan. Pero, maaaring mayroong baby blessing po ang parating para sa inyo. So, reversal yung energy. Kung hindi to sa inyo mismo, it could be connected or higit na mag-apply sa ilang miyembro ng family. Okay, or ilang taong malapit sa puso mo. Pero 5th house, as I mentioned, rules, romance, and your love life. Para sa mga single and ready to mingle, hindi po imposible na meron kayong makilala in the next 6 months na kung saan ay mapapatanong rin kayo eh, desisit pansit na ba? Is she or he the one? Siya na ba to? Kasi si 5th house, dyan pumapasok yung matatawag na one and only true love. Guys, maganda yung possibilities. I-claim na natin yan. Alam ko matamis. Pero, take it easy ha. Take it easy as an Aries. May tendency, lalo kung halo-halo na yung emosyon. May tendency na hindi mapakali or magmadali, mainip. So, lalo pa kung nasisimula ka lang sa una, I mean, unang pagkakakilala, bagong person, fresh start. So, take it easy, get to know each other, have fun, enjoy. Kasi si 5th house, connected po yan sa dating. Okay, pinapaalalahanan kayo na enjoy nyo muna yung company ng bawat isa. Kumbaga, dadaan kayo sa proseso. Okay? I see celebration, guys. Win-win situation din yung nakikita ko pagdating sa inyong love life. Ito yung umangat, diretso lang, may kaunlaran. I-claim na natin yan, second half of 2026 para sa inyo, Aries.